Amen, praise God. So, tayo ay manatiling nakatayo habang tayo umaawit ng Father, we love you. Amen. At tayo dadako na sa ating mensahe. At worship to the Lord. At muli ay papanahanin natin ang ating Panginoon sa bawat puso. Father, we love you. We praise you and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Amen. Glorify thy name. Yes, God. Glorify thy name in all the earth. Once again, hallelujah. Father, we love you. Father, we love you. We praise you and adore you. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah. Glorify thy name. Yes, God. Glory. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Oh, glorify, glorify thy name. Yes, God, hallelujah, glory. Glorify thy name. Pastor? Biyaya na tayo ay nasa bahay ng Panginoon at muling tipon upang magpuri sa walang pagtatagal sa magiging tagabasa natin sa wikang Tagalog chapter 7. Okay. Mula sa verse 5. Gulayin ng mga salitang ito. Okay lang yan. Verse 5, chapter 7. Tapusin natin yan. Verse 5. Mahaba po yan. At atin pong natin ang pagbasa. Ganito ang May mga pagbasa. Biblia tayo. Kung wala, dito lang tayo sa harap. Sige, Brad. Sapagkat nang tayo nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Datapot ngayon tayo nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin. Ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at sa karatihan ng sulat. Ano nga ang ating sasabihin?
ang kautusan bagay kasalanan, huwag nawang mangyari, sapagkat datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Datapwat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. At nang isang panahon, ako'y nabubuhay na walang kautusan. Datapwat nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at tayo'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kong ito sa ikamamatay. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos. At sa pamamagitan nito'y pinatay ako. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin, huwag nawang mangyari, kundi ang kasalanan upang maipakilalang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan na sa pamamagitan ng utos ng kasalanan ay maging lalong sala. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapat ang kinapupuotan ko, yaong ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Last verse, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Okay, at isa pang scripture, ating basahin itong 2 Corinthians 4:16. Okay, sige Brad. Tagalog uli. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Amen. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa iyong biyaya at habag sa pagkabasa ng iyong mga salita. Nawa patuloy mong ipaunawa at ipahayag sa amin ang nilalaman at ang mga kabuuan ng mga salitang ito na ipinangaral ng aming mahal na kapatid. Hallelujah, na si Brother Paul, na merong two loaves in the same body, in the same person. O Lord, help us na maintindihan namin ang mga bagay na to. Kung wala ka, Lord, ay wala kaming magagawa. At sa pamamagitan ng pagkaunawa, Panginoon, ay makamit namin ang kumpletong kalayaan sa mga bagay, Panginoon, na bumibihag sa aming mga kaisipan at mga pag-iisip. Lord, help us. I-guide mo ang iyong alipin at ang bawat isang makikinig ay
mapatnubayan, Panginoon, ng iyong Espiritu na makarating sa maliwanag na kaunawaan ng mga mensaheng ito para sa aming buhay. Take control of this service, Lord. Kahabagan mo ang mga di namin kapiling, ang mga nasa pagdurusa, ang mga nasa mga pagsubok, ang mga nasa suliranin, Lord, ay bigyan mo sila ng kalakasan, makapanagumpay, Panginoon, sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, purihin ka. We give you back all the praises and glory in the name of Jesus Christ. We pray. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Glory to God. Magandang umaga, magandang tanghali sa lahat ng mga believers, sa mga patiran na nasa pagsubok sa buhay. Kaya I believe na ang Diyos ay hindi nakapikit at hindi niya alam ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang Diyos, mga kapatid, ay may consent sa lahat. Amen? Sabi niya, all things work together for good to them that love God. Lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip. Di ba? Sa ikabubuti sa lahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoon. At ngunit kailangan natin itong maintindihan. Kailangan natin itong maunawaan sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe at ng kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. Now, siguro 3 weeks ago or 1 month na yata na nagkaroon ng dream ang aking sister wife. Nagkaroon siya ng tinatawag na panaginip. Sabi niya, ano ba ibig sabihin ng baha? So, ang baha, mga kapatid, ay tinatawag na sa message, we believe na ito ay pagsubok. Diba? Ito ay trials. At nakita ko na binaha ang Taguig, ang tinatawag na lugar natin hanggang tuhod. Okay, at andyan yung mga kapatiran na binaha. So then, lumipas ang ilang araw, i-observe natin kung ano ang baha. Diba? Wag naman yung baha ng mga pag-uusig. Diba? Siguro isa na rin yon. Pero ito ay baha ng mga pagsubok. Diba? At dumaloy ang napakaraming pagsubok. Diba? Of course, nagsimula ito sa amin. Diba? Papunta din sa inyo, papunta din sa bawat isa mga pagsubok. At kami ay tunay na talagang sinubok. Pero I believe na kung yan ay material lang na pagsubok, meron ding material answer ang Diyos. At hindi ako nag-aalala. Amen? At ang Diyos ang aming great provider. Sa biyaya ng Panginoon ay hindi ako lumapit sa church, hindi ako nagpaawa o anong tawag dito, pamamalimos o panghihingi sa mga kapatiran, at ang Diyos ay sapat sa kanyang biyaya. Although may konti pang utang, konti na lang, di ba? Konti na lang 'yon. At rest na ako doon. At yun po, katatapos lamang na aming mga trials na ito. At after noon ay may mga iba naman mga kapatiran, sinusubok. Nabalitaan namin yung paglala ng kondisyon ni Brother Resty na apektuhan ang kanilang lahat siguro. Physically, pag may mga ganyang problema at karamdaman, mentally, spiritually, affected ka talaga. Diba? Materially, lahat. Kaya isi-shake talaga ang faith mo. Kaya naniwala ako na kailangan nating sundin ang sinabi ng Biblia, pray without ceasing. Kung maaari, manalangin kang walang patid. Diba? Hindi ka magpaisi-isi sa panahon na ito sapagkat ang ating kaaway, roaring lion. Pag nakita mo mga kapatid sa zoo or sa mga palabas, sa geographic, pag ang lion naaasar, lakad ng lakad yan. Ganun niya mga kapatid, roaring lion. Talagang maghahanap siya ng talagang masisila. Diba? At talagang maa-atake. Kaya, so kung ikaw ay believers, ang gagawin mo, hindi ka magpapaisi-isi sa panahon na to, pray without ceasing. Diba? Hindi ka magiging kampante na ako matibay, ako malakas. Sabi sa Biblia, mag-ingat ka, baka ikay subukin. So we need prayers. Pray without ceasing. Sino ipagpe-pray namin, Pastor? Di ipag-pray nyo lahat.
Pray for your church, pray for your pastors, pray for your, diba, sister, your brothers, your neighbors, o lahat ng mga nasa mga, pray for your sons, your daughters, lahat sa iyong buhay. Ipanalangin mo. Amen. At ang iyong relasyon sa Panginoon. Dahil ito yung time na sinabi sa Biblia, magpuyat kayo. Yung magpuyat, hindi po magpa-overnight ng tulog. Ang ibig sabihin, magpuyat, magmasid. Hindi sa mga kahinaan. Diba? Hindi magmasid sa church na, nako, gano'n naman yan eh. Mga kahinaan. Hindi po yun ang pagmamasid. Pagmamasid yun ang demonyo. Pero kung ang pagmamasdan mo, ang tinatawag na kung anong ipagpe-pray mo, mabuti. Magmasid, be watchful. Diba? Dahil kung hindi ka magmamasid, hindi mo malalaman kung ano ipagpe-pray mo. Diba? Kaya magmasid ka sa mga kapatiran, sa mga brothers, sa sisters, sa ministry, sa pastor. Yan po ay obligasyon ng lahat ng mga mananampalataya. Pray without ceasing. Isa mga kapatid, sa opensa, sa ating kaaway ay prayers. Be honest po, sino po sa atin ang halos bihira mag-pray? Taas ang kamay. Ba, prayer for lahat Praise be to God kung prayer for lahat. Pero I doubt. Diba? I believe mga kapatid na karamihan kung bakit, diba, na-stumble ka, ikaw ay nabubulabog sa napakatinding mga trials at kabigatan sa buhay because lack of prayers. Diba? Dahil hindi ka pwedeng dumapa, diba, sa tinatawag na mga trials lang. Yun ay sa pamamagitan ng prayers. Lahat ng question mo, dumadating because lack of prayers. Ang prayers, mga kapatid, ang magre-reveal sa iyo sa lahat ng iyong mga katanungan sa buhay. Sa demonyo, habang nagtatanong ka, lalo kanyang sasagutin. Kaso mali ang sagot. Diba? Pero kung sa Diyos ka mananalangin, sasagutin ka ng Diyos ng maliwanag na kaunawaan na darating sa iyong buhay. Habang may question ka sa iyong mind, diba? At hindi mo ito kinonfess sa prayer kay Lord, kaaway naman, sasagutin ka ng mga maling kasagutan. Say amen? Diba, nakita mo kay Job, anong sabi niya? Tina mo na. Oh, kung mahal ka ng Diyos mo, di sana magaling ka na. Diba? O tingnan mo na. Ipin mo na lang yata. O dila mo na lang. Dila, meron din yata tama. Ipin mo na lang yata ang walang tama. Sumpain mo na ang Diyos mo para ikaw ay sabi ng demonyo sa kanya. Para ikay kunin na at hindi na maghirap. Diba? Parang mercy killing nang mangyari sa iyo. Mercy exit. Diba? Na mangyari sa iyo. Pero si Job hindi bumitaw. Although may katanungan siya, hindi siya bumitaw sa kanyang buhay. Can you say amen? Ang pinakamagandang binitawan ni Job, ang Diyos ang nagbigay lahat eh. Ang Diyos din ang may kapangyarihang mag-alis. At wala akong kapangyarihang sumbatan yung nagbigay. Siya lang ang nagbigay, ako lang ay tumanggap eh. Kaya niluluwalhati ko ang Diyos sa lahat ng mga bagay na to, sabi ni Job. Kaya sabi naman ng Panginoon, grabe si Job. Pinagtanggol ako kay Satanas. Kinonfess niya ang aking pangalan kay Satanas. Kaya sabi ng Diyos, Satanas, tama na. Tapos na ang pagsusubok mo na ginagawa kay Job, napatunayan na ang manifestation ni Job sa faith. Say amen? Kaya suko si Satanas. Obligado si Satanas. Diba? Hands off siya kay Job. Diba? At i-release ng Diyos ang lahat ng mga blessing. At lumayo at lumayas ang mananakmal. Amen? Sa buhay ni Job. Minsan may mga mananakmal dahil kulang ng tinatawag na confession, kulang ng prayers, kulang ng paglubos na pagtitiwala sa Diyos. Kasi pag wala kang full confession, hindi ka pa lubos na nagtitiwala sa Diyos. Kasi pag nilubos mo ang confession mo sa Diyos sa lahat ng weaknesses mo at shortcomings mo, ang Diyos ay handa niyang sagutin ang lahat. Handa niyang tapatan, diba, ang lahat ng mga katanungan mo at problema sa buhay. Dahil inilagak mo lahat sa Kanya. Can you say amen? Kaya sabi ko nga ang aking bayan ay hanapin ang aking muka, magtitiwala, magpapakumbaba, magsisisi sa kanyang mga maling gawa. Mananalangin
ay diringgin ko siya sa kanyang mga dalangin, pagagalingin ko ang kanyang lupain, diba? At patatawarin ko siya sa kanyang mga sala. Ganun lang kasimple ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya, yun po. After ng flood, mamaya, nandun kami sa isang business o transaction. Kay Pao naman. Tumawag ang Brother Jojo, Pastor, si Brother Jojo Pintal, nakadali. Anong nakadali? Nabalisa ako. Nakadali? Nakadali? Baka nakapatay. Brother Jojo, pakilinaw mo nga. Ano ba ibig mo sabihin nakadali? Naka-aksidente ba? Nakadisgrasya, Pastor, nakadali. Dali. Buhay yun, pagdali. Nilinaw ni Brother Jojo. Ano lang, Pastor, naka-injury lang ng tao sa kalsada. Ay, praise be to God. Ganun pa man, ay atinding pagsubok din yun, di ba? Na papaano mo isa-settle lahat yun, trials yun. Sumunod, Brother Nato. Hindi pa tapos yung kay Brother Jojo, Pastor, nasa ospital kami. Oh, bakit? Sister Nel pa, Pastor, bleeding. Sige, pray natin. Okay. Trials din yun, di ba? I believe na ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kasagutan sa lahat ng mga bagay na yan. Nakakonekta din kay Pastor yan, lahat. Although kahit minsan hindi ako pumupunta ako, konektado din yan. Tawagan ko yung problema ni Jojo Pintal, tawagan ko si Brother Eden, tawagan ko si Brother Nato, mga brothers, pakitignan nga, wala kami ngayon. Umuwi kami alas 4. At pakitignan kung anong sitwasyon. Sabi ni Brother Eden, Pastor, meron niyang namemero kapitan pa Sabi niya, pero ayusin natin to. Kaya I believe na maliliit, malalaking trials lahat. Diba din, pagkatapos, Brother Abel nga, nililihim na, tahimik na nga lang. Biglang, di ba, merong tinatawag na pumuslit na patotoo, nakadisgrasya ako. Pastor, nadisgrasya yung pinto ko. Diba, sabi nga nun, doktor, ang mahirap po, Pastor Yung bang danasin mo yung hindi naman ikaw ang may gawa Sabi ng doktor, kung nagsasabi ka ng totoo, dinidiscern ko yung doktor, hindi ko alam. Kung talaga nagsasabi siya ng totoo, hindi. Nagpaliwanag yung investigador kay Brother Bong. Ganito po nangyari. Ito po yung sasakyan, Pastor. Dito po bumunggo sa pinto. Lumusot na yung kotse. Malakas po ang pagkakabunggo, Pastor. Siguro nasa 70 o 80 kilometro. Tanungin ko yung Brother Bong, ano ang mga nangyari? So, hindi ko alam ang lahat. Hindi ko nga alam kung nasaan ako nun. So, there's something wrong. Di ba? Hallelujah. There's something wrong. Problema din yun. May Bible study kami kay Sister Ruby. Sabi ko, Brad Joe, pakipuntahan mo lang yung Bible study natin kay Sister Ruby. Baka malilate kami. Kausapin namin yung pulis, yung investigador, napakabait naman ng investigador doon. Ganito po yung Pastor ang nangyari. Wala akong marinig na statement sa ating kapatid, Brother Bong, ni depensa o anuman, o negative o positive. Sabi ko, trials talaga. Sabi ng doktor, ganito po yan, Pastor, 50,000 po yan. Pero maaaring bumaba po dahil estimate lang yan ng kasa o doon sa aking Dok, ganito naman ang kalagayan ng ating kapatid. Tanggal po sa trabaho yan. At namatayan po ng lola. Iling-iling din yung doktor. Kaya, ewan natin kung paano kababayaran yan. Baka pwede, Dok, insurance na lang natin yan. Yun nga ang problema, Pastor. Wala itong insurance na para sa third party. Kaya, ako po'y bagong doktor lang, Pastor. Kung ako nga'y mayaman-yaman, wala nang problema. Mukhang bata pa talaga, mga 21 years old Kaya, yun nga. Pagsubok talaga yan. No, di ba? Naging part ka lang ng role. Can you say amen? Naging part lang siya ng role. At hindi natin alam ang kabuuang istorya. At hindi si Brother Abel, ayun, nasagi, kamot ulo. Nagsakay siya ng pasaherong, ngayon lang sumakay ng tinatawag na crosswind. Of course, binuksan na parang bahay. Feel at home.
Diba? Wagas yung pagkakabukas talagang. Buti ko nasa bahay ka, diba? Kaya, kamot ulong, Brother Abel. Punta doon sa bahay, pagtingin. Uy, nagwawalis lang yung magulang. Street sweeper. Patay. Paano po yun? Kaya ang bride, mga kapatid, ang tinatawag na magkakamot ng ulo ngayon. Can you say amen? Ang bride din pala, nalulungkot. Ang bride din pala, umiiyak. Tama. Ang bride din pala, sinusubok. Tama. Ecclesiastes, di ba? A time to reap, a time to sow, a time to plant, a time to pluck. Di ba? Ano pa? Marami po yun. Di ba? A time to kill, a time to heal. Di ba? Marami yun, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ang stand ko dyan, humantong na tayo sa pinakamatindi ng pagsubok sa buhay, nakamatay. Hindi mo pwedeng basihan na yan ay hindi bride. Dahil sinabi sa Ecclesiastes biglang tumawid, pastor. Wala na. Wala na akong nagawa. Kaya, lakasan natin ang prayers natin na wag dumapo sa atin ang mga ganyan, mga pagsubok na iba-ibang sukat, iba-ibang antas. Diba? Kaya ang pananaw ko dyan, mga kapatid, lahat ng mga bagay sa ilalim ng langit nangyayari at nalalaman ng Diyos. Kailangan maging handa ka at maging matatag ka pag ito'y sumapit sa iyo. Kaya pray without ceasing. Can you say amen? Kaya ang katanungan mo, brother, bakit sa akin nangyari ito? Nangyayari yan sa lahat ng tao. Walang pinipili. Maging pag-uwi mo Maging kamatayan mo, hindi mo mapipili Gusto ko, pastor, Lord, ganito sana, ang kamatayan ko sana ay masaya. Na yung pipikit lang ako sa bed of roses, tapos kukunin mo na ako. Hindi mo mapipili yan, anak. Diba? Kundi kung ano ang nakatalaga sa iyo, ayun ang mangyayari. Resurrection or body change or anumang klase ng sickness at paglisan mo dito sa lupa. Ang mahalaga, anak ka ng Diyos. Ang mahalaga, binhi ka ng Diyos. Can you say amen? Yun ang pinakamahalaga. Kung sa umagang ito ay hindi pa lubos na nakikita at diba, na-appreciate ng ilan yung pagiging anak ng Diyos mo, anak ng Diyos natin, ay kinakailangan sa umagang ito ay ma-appreciate natin. At maintindihan natin na tayo'y anak ng Diyos. O kung anong kahalagaan nito sa atin. Can you say amen? Hallelujah. Kaya bahanga, sabi ko. Mami, bahanga. Bumabaha. Diba? Bumabaha ng sana pagpapala Bumabaha ng pagsubok. Can you say amen? Kaya I believe na all things work together for good to them that love God. Patuloy natin pag-pray, di ba? Sila Brother Resty, sila Sister Ruby, na ang Diyos ang gumawa ng way sa lahat ng mga bagay-bagay. Di ba? Hindi patapos yun, di ba? Kaya patuloy na problema. Kami rin may mga problema. So marami mga problema ang bride. Yung iba din, tahimik lang. Ayaw na makadagdag sa listahan. Di ba? Pero may mga listahan din ng mga trials at pagsubok. So ang susi, pray without ceasing. Di ba? Maging kalakasan ka ng simbahan, hindi discouragement. Hindi disappointment. Maging daluyan ka ng blessing, hindi daluyan ng chismis. At daluyan ng tinatawag na masamang ulat tungkol sa simbahan. Kaya mga kapatid, sa mga tao na kung saan ay ang simpatya hindi 100% pa rito. Lahat ng gusto nyo sabihin sa mga kalaban sa ministry na to, sabihin nyo na. Dahil ang church na to walang nililihim kahit katiting. Wala tayong dapat itago dito na kahinaan. Diba? Wala tayong tinatawag na pagkukulang na itatago at ikakahiya natin. Ito ay age of an open book. Kung rebuild na lahat ng selyo at mensahe, lahat ng pagkakamali at pagkukulang, nilalantad natin dito. Pero may mensahe po ako ngayon sa inyo sa umagang ito. Kung ang pananaw natin, mga kapatid, ay nakatingin tayo sa laman, may mali pa sa pananampalataya mo.
Diba? Kung ang pinagbabasihan mo ng sukatan ng paglilingkod mo sa Panginoon ay ang laman, wala ka pa sa posisyon sa mensahe. Dito sa mensaheng ito, sana'y maintindihan natin ito ngayong umaga, na maging si Paul ay nagte-testify, diba, sa ating title. Diba, ano yan, Brother Ryan? Ano yung title na yan? 2 laws under one person. Nag-iisa kang tao na persona, pero meron kang 2 laws na hindi mo matatakasan. At ito yung tinatawag na laws na ikay laging involved kahit anong gawin mo hanggat nabubuhay ka. Can you say amen? Kung believer ka, under ka ng law of God. Diba? At kung nasa flesh ka pa, ikaw ay under ng law of sin. Pastor, kala ko ba ang bride ay wala ng sin? Ang tinutukoy po lagi dyan na hindi ibibilang sa'yo na kasalanan ay sa soul. E paano po nangyari yon sa soul? Sa flesh, meron pa rin. Ito nga ang tanong, sa flesh ba glorified ka na? Yun lang, simple lang. Sa flesh ba, theophany ka na? So, hindi pa. Kaya tama ang sinabi ni Paul at ng message ng prophet. Can you say amen? Now, dito sa ating tema, i-flash mo, Brother Ryan, isa-isayin natin yan. Sinimulan dito sa quote na faith is the substance. There's these 5 senses that controls this body, and there's 2 senses controls the inward man, and that's faith and unbelief for inward man. See, taste, feel, smell, and hear for the outward man. Outward senses, worldly conscience, okay, worldly affection, yan ay nasa outward man. Ang tinutukoy ay flesh. Pero sa inward, okay, it's either faith or unbelief, yung soul. Kung hindi ka pa born again, ay unbelief. Kung born again ka na, ang manifestation niyan ay faith. So may ibang tinatawag na senses, ang outward at saka ang inward. May magkakahiwalay na pandama. Can you say amen? Kaya hindi mo masisisi ang flesh kung meron siyang pandama ng paningin. Iniiwas mo na nga ang mata mong tumingin. May makikita at may makikita ka pa rin mga gawa ng laman at kahinaan. Magkulong ka man sa iyong kwarto kahit ikay nasa bundok na ng Tugigaraw o probinsya ng kadulu-duluhan ng Suluhulu. Pag may pandinig ka sa tenga, masasagap mo pa rin ang iyong radar. Ang lahat ng tinatawag na dapat masagap ng tenga. Diba? Why, mga kapatid? Flesh is flesh. Diba? Gagala talaga ang paningin na yan. Gagalaw talaga ang tenga na yan kung ano ang dapat niyang marinig, good or bad. But then, when man, sabi na sa message, put in human flesh, then God gave him 5 senses to contact. Not God, but this earthly home. These things, the senses of the body, is only to declare or to contact earthly things here on earth, not heavenly things. Earthly senses, sabing ganon, is to contact earthly things here on earth, not heavenly things. Dahil ang heavenly things, mga kapatid, ay sa spirit realm. Ama, mga kapatid, hindi naman pwedeng sabihin mo, ay binigyan ako ng tulong. Naligayahan ako sa flesh sa pagbigay ng tulong. Sa flesh lang yun. Can you say amen? Pero yung tinatawag na spirit realm, iba po. Yun naman ay patungkol sa Diyos. Okay? Now, man shall not live by bread alone, said the Lord, but by every word that proceeded out of the mouth of God. And a man's physical being to be taken care of is not all reason God put him on earth, because what he does with his physical being amounts to every little
to very little. It's his soul what counts. It's the inward man that did not come from the earth. It come from heaven. And that's the eternal part of the human being. Kaya nga mga kapatid, pinaghiwalay ni Lord. Yung kumakain sa laman ay laman, yung kumakain sa espiritu ay espiritu. Kaya sabi, man shall not live by bread alone. Pwede pala ang tao mabuhay kahit hindi kumakain. Hindi mangyayari yan, pastor, sabi ng siyensya. Pero sabi ng salita ng Diyos, di ba? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Can you say amen? Si Moses, pinatunayan, 40 days, 40 nights nagpas. Pagbaba niya, nakita niya may disobedience ang bayan, nag-idolatry, panik uli siya ng 40 days and 40 nights. So, totally 80 days. Can you say amen? Na without food, natural stuff. Bigat yun, mga kapatid. Can you say amen? Si Christ, ilang days siya, mga kapatid? 40 days. Without flesh. Without meat. Amen? Kaya, makita po natin, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Kaya, ang ikasusurvive mo in this last day sa mga spiritual na mga bagay, ay kumain ka ng kumain ng salita ng Diyos. Can you say amen? Dahil trials, part yan ng spiritual life. Sickness, part din yan ng spiritual life mo. Diba? Lahat ng pagliglig mo dito sa physical na buhay, may koneksyon sa spiritual na buhay. Diba? Lahat ng ligligan na nagaganap dito sa laman, diba, ay tumatawid yan doon sa tinatawag na pagitan ng laman at ng espiritu. Hanggang doon sa spiritual. Can you say amen? Sa kaluluwa. Can you say amen? Kaya kinakailangan meron kang faith doon sa iyong tinatawag na control tower dahil mayayanig ka pagdating dito sa flesh. Kung wala kang faith, wala kang control tower doon sa soul na faith, maaapektuhan ka ng lubos dito sa laman. Diba? Makikarried over ka, mga kapatid. Sa lakas ng tinatawag na impluensya dito sa labas. Diba? Sometimes pag may bagyo, isara mo ang mga bintana. Isara mo ang mga pinto. Ibaba mo ang mga kortina. Para ang bagyo hanggang labas lang. Dito sa tinatawag na master's bedroom ay hindi mo maramdaman na may bagyo pala. Diba? Ibaba mo ang lahat ng mga shelter mo. Lahat ng tinatawag na defense mo, ibaba mo lahat. Para hindi mo maramdaman may bagyo pala doon sa labas. Say amen. Pero pag bukas lahat, bukas ang senses mo, bukas ang tenga mo, bukas ang tenga mo lahat sa mga things of the world. Bukas ka sa lahat na sasabihin ng mga tao, ay nako. Diba? Isugod nyo na yan. Diba? Isugod nyo na yan kay ganito, kay ganito. Ay nako. Dengue na yan. Matatakot ka. Ay nako, ganito yan. Dahil nakabukas yung tinatawag na mga senses mo sa things of the world. Diba? Pero kung naka-close yun, diba? Ang nakabukas sa iyo ay ang spirit realm mo, hindi ka maaapektuhan. Diba? Hayaan mo ang doubts ay mag-doubt sa kaniyang doubt. Diba? At ang faith mo ay manalig sa iyong faith. Diba? Kaya, laging tinuturo sa atin, total separation from unbelief. Diba? Laging tinuturo sa atin ang total separation from unbelief. Now, but then when man was put in human flesh, then God gave him 5 senses to contact. Not God, but his earthly home. Dahil ikaw ay nalipat ng tirahan, binigyan ka ng 5 pandama sa iyong literal na tirahan. Diba? Pero sa iyong spirit man, sa inward man, binigyan ka ng Diyos ng 1 pandama para kontakin mo naman ang iyong Creator. Iyon ang faith. Kaya lagi pong may contradiction, yung tinatawag na inward man at saka yung outward man. Laging may contradiction. Sabi rito, but because what he does with the physical being amounts the very little, mas maliit lang yun,
It's his soul what counts. Ang binibilang ay ang kanyang kaluluwa. It's the inward man that did not come from the earth. It come from heaven. And that's the eternal part of the human being. Kaya yung eternal part ng human being ay yung kanyang tinatawag na inward part. Yun ang tinatawag na born from above. Yun ang makararanas ng born again experience. Na sinabi ni Jesus Christ, you must be born again. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. He cannot see the kingdom of God. Kaya born again means born from above. Yung seed, yung binhi ng Diyos na nakwiken dito sa iyo. Yun ang tunay na born again experience. E paano na ang laman? Malaki ang problema mo kapag lagi mong iniuugnay ang laman sa tinatawag na new birth. Dito po, ngayon, masasagi natin ito, ang confession ni Paul at confession ni Barbanam sa message, 2 or 3 witnesses. And also my confession, 3 witnesses. Hallelujah, na flesh is flesh. Can you say amen? Now, sabi dito, it never gives the inward man a chance to operate. Okay? Now, we are a triune being, soul, body, and spirit. But when the natural mind, the two spiritual forces that works in you, in your mind, your spirit, the natural mind, that's highly polished, will try to achieve something by his intelligence. See? And when he does that, the very thing when he does that, he throws himself away from the spiritual man that's in him. And there, what caused the trouble? Right there. See? He tries to make it out in himself. Flesh pa rin yun. Kapag sinusubukan niya sa kanyang sarili, di ba, sa kanyang sariling kaisipan, sa kanyang intelligence, nalutasin ang lahat, flesh pa rin yun. At sarili niya pa rin ang umiiral doon. Kaya yun ay tinatawag na carnal pa rin. Sa Q&A, you are an outward man which is controlled by 6 senses. You are an inward man controlled by 1 sense. Kaya ikaw pala ay outward man and inward man. You are an outward man controlled by 6 carnal senses. You are an inward man controlled by 1 sense, which is faith. And this faith disagrees with all 6 senses. If the 6 senses or 5 senses does not agree with faith, 6 senses, kasama yung doubt. Diba? But one is contrary to the other. Now, as long as the 6 senses agree with the faith, wonderful. But when the 6 senses disagree with faith, then leave the 6 senses alone. Paano daw ang gagawin natin bilang believer? Hindi mo naman 100%, di ba? Pwedeng patayin ang flesh. Can you say amen? As long as you live, andyan ang manifestation ng flesh. Pero kapag nag-disagree yung 5 senses, yung panlabas mong pandama, dito sa iyong panloob na pandama, iwan mo daw ang 5 pandama. Dahil yan ay bunggo sa Diyos. Paano natin paliliwanag? Sa pinakasimple lang na pagpapaliwanag. Sabi sa Biblia, pray without ceasing. Sabi ng flesh mo, pagod ka. Humirit ka pa kahit 30 minutes na tulog. Humirit ka pa kahit 1 hour na tulog dahil pagod ka. Puyat ka kagabi. Hindi ba? Yun, nasasabihin sa iyo ng flesh. O kaya umabsent ka muna. Makapagpahinga ka man lang kahit 1 araw. Bumubunggo ang katuwiran na yon sa 1 sense, which is faith. Can you say amen? Malinaw na bumubunggo yon. Anong sabi ng mensahe? Iwan mo ang 5 pandama. Dahil kumakalaban siya sa 1 pandama na walang iba ay faith. Yun ang sinabi ni Jesus Christ, kung ang iyong mata ay nagiging hadlang at nagiging katitisuran sa paglilingkod mo sa Panginoon, dukutin mo. Pero wag mong liliteralin yun, bulag ka dun. Diba? Dukutin mong, ibig sabihin, ignore that senses
senses. Diba? Kung ang tenga mo may naririnig ka. Yan naman sa church ni Pastor Batak, maraming kahinaan. Lalo na mga kabataan, worldly. Ganun. Tinolerate mo. Oo nga, baksa ka dito sa talatang ito. Nadaya ka ni Satanas. Diba? Kung ang naririnig mo ay bumubunggo sa iyong pananampalataya, ignore that sense. 5 senses yan. Hindi lang yun nadadama mo, hindi lang yun naririnig mo, may nakikita ka pa. Can you say amen? 5 pandama yan na laging nagbabothered sa'yo. Kung ang 5 na yan, hindi makakatulong sa pananampalataya mo, ignore that senses, sabi ni Barbanam. At manalig ka sa faith. Yun lang ang tanging dahilan. Kaya makakapanatili kang overcomer sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat hindi ka bumabase sa laman na kagaya ng ilang mga so-called end time ng paglilingkod nila nakabase sa laman. Kaya hindi sila managumpay, hindi sila maka-overcome. Flesh is flesh. Bumanat ka. Paano ngayon kung ikaw ngayon ang mabueltahan? Flesh is flesh. Diba? Walang mape-perfect sa flesh. Ang perfection, hindi natin ini-involve ang flesh. As long as you live. Mamaya, maintindihan natin ito. Can you say amen? Hindi ko ito pinipreach para depensahan ng mga kahinaan ng bawat isa sa atin o sa ating mga sambayan. No? Pinipreach ko ito para lumaya tayo. Pinipreach ko ito para ma-deliver tayo sa isang kaunawaang karnal at tradisyonal dito sa tinatawag na Christian world. Can you say amen? Na nakabase sila sa kanilang pananaw, sa kanilang pandinig, sa kanilang 5 senses. Si Paul na nga ang nagsabi. Can you say amen? Lilinawin natin yung sinabi ni Paul. Si Paul na nga mismo ang nagsabi. Dito sa Romans 7. Okay, tutuloy natin. Ano sabi niya dito sa Romans 7 verse, simulan natin sa 11. For sin taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me. Yung kasalanan na kumukuha ng mga sandali, ng mga okasyon sa mga kautusan, ay dinaya ako. Wherefore the law is holy, and the commandment is holy, and just and good. Was then that which is good made death unto me. Nagiging kamatayan sa akin ang mabuti. And God forbid, but sin, that might appear sin, working death in me, by that which is good, that sin, by the commandment, might become exceeding sinful. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not, na ang ginagawa ko ay hindi ko ibig. For what I would not, na ang hindi ko naman ibig, ay siya kong nagagawa. But what I hate, that I do. Bakit daw ganon? Yung gusto mong gawin, hindi mo naman magawa. Sino po sa atin ang maraming pangarap, maraming burden para sa ministry nito, pero hanggang ngayon nakahang at hindi natin magawa. Can you say amen? Sinabi yun ni Paul. At yung ayaw mo namang gawin, ay siyang lagi mo namang nagagawa. Bakit? Yun ang malaking question. Bakit? Dahil sinabi ni Paul, for we know that the law is spiritual, but I am a carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, kung gayon nagagawa ko ang hindi ko ibig, I consent unto the law that it is good. Okay? Umaayon siya sa kautusan na ito'y mabuti. Now then, it is no more I that do it, but sin dwelleth in me.
Kaya ano yung mga paglabag na gusto mong gawin, hindi mo magawa? Yun ang kasalanang tumitira sa iyo. Pero kailangang malaman mo kung saan to nakaposisyon. Ito'y nakaposisyon sa iyong flesh. Because you are sold under sin. And as long as you live sa flesh na yan, nakakapit yung tinatawag na nature ng kakelbur. But the life of the kakelbur is already dead. Can you say amen? Kaya tignan mo ang mga ugali ng mga taong bumabakbak sa mga anak. Ang mga anak ay flesh. Can you say amen? Sa aking sangkap, ang pinakamababang sangkap ng aking katawan ay ang aking mga anak. Can you say amen? Na may different law sila sa aking soul na different law din. Kaya in the same person, two laws working. Sa soul realm, ang law of God, ang faith. Can you say amen? Ang revelation sa soul of God. Pero sa flesh, yun ang tinatawag na law of sin. Can you say amen? Kaya sa flesh realm mo, merong law of sin at ang type ng flesh realm ay ang sons and daughters. Kaya yung mga walang kaunawaan, bakit ang anak mo? Bakit ang anak mo? Wala ka talagang revelation pag ganyan. Ang tanungin mo, bakit ang laman mo? Bakit ang laman mo ganito? Dahil yun din ang iyong anak. Ang laman mo ay ang iyong anak. Can you say amen? Ang mga kahinang nakadikit sa iyong laman ay tipo din ito ng iyong mga anak. Na wala kang kontrol. Pwede mong payuan, pwede mong turuan, pero nasa kanila ang kontrol. Diba? Ganon din ang mga membro. Kino-connecta to lagi, mga kapatid, sa soul. Ang soul ay pastor, ang ministry. Bakit membro mo, pastor, ganyan? Bakit membro mo, pastor, ganyan? Karnal ka nga talaga pa. Dahil ikinakapital mo, yung tinatawag na outward, doon sa inward. May different manifestation ng inward sa outward. Can you say amen? Dahil kung magiging, sabihin mo, isa na yon, rapture na kayo. Kung ganun, tapos na, glorified body na kayo. Hindi pa nagaganap yun. Tayo ay nasa process. Mamaya, babasahin ko sa inyo ang mga quote. Kaya nga, sa mensaheng ito, hindi tayo tinuturo ang tumingin sa tinatawag na laman, kundi tinuturoan tayo ng mensaheng ito, tumingin sa revelation, sa faith. Diba? Yung ating senses, dapat nakabaling doon sa tinatawag na faith ng Diyos. Hindi dito sa flesh. Dahil sa flesh, bubuelta din sa iyon, ang mga ibig mong gawin, hindi mo nagagawa. Di karnal ka. Ang mga ginagawa mo, hindi mo naman ibig. Diba? Ang mga nais mong gawin, hindi mo magawa. Di karnal ka pa rin. Dapat ang mga nais mong gawin, nagagawa mo. Bakit hindi mo nagagawa? Because you are sold under sin. Sa body na ito, ikaw ay isinanla sa tinatawag na kasalanan. Sabi niya, now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Kaya pwede rin yun, mga kapatid, sa iyong sambahayan, hindi na ikaw. Hindi mo pwedeng ibilang sa ama ang kasalanan ng anak. Diba? Kundi sa bawat individual, ipagsusulit ito ng bawat individual. Ezekiel 18, the soul that sinneth, it shall surely die. It is not the sin of the son. It is not the sin of the father. It is the sin of a man. Can you say amen? Kaya nga, bukod doon, we believe, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng tinatawag na unconditional covenant. Paano mo mai-apply ang unconditional covenant kung Pharisee ka? Kung letter ka? Diba? Kung righteous ang tingin mo sa sarili mo by letter. Hindi applicable ang unconditional covenant. Ang unconditional covenant ay applicable doon sa taong nasa kawalan. Taong naroon sa tinatawag na pagkukulang at pagkakamali. Sabi niya, for I know that in me, that is in my flesh, testimony ni Paul, verse 18, dwelleth no good thing, for to will is present with me,
But how to perform that which is good, I find not. Yun ang laman. Eh pag nangako kayo sa akin, o namang mga pananalita niyo, hari nawang mangyari. Dahil pag didibdibin ko yun, wala ako revelation. Dahil flesh is flesh. Nakukuha niyo mga kapatid? Malay ko kung laman lang ang nagsasalita. Di ba? Pero kung faith ang nagsasalita, magkakatotoo yun. Di ba? Kagaya nila, hindi ko naman nililift up yung mga brother. Wag na lang mag-mention ng mga pangalan. Di ba? Minsan, Pastor, anong kailangan mo? Wag na, nakakahiya. Di ba? So kung faith yun, magiging realidad yun. Can you say amen? Hallelujah. Magiging realidad yun. Pastor, anong kailangan ng church? Faith yun nagtatanong. Magiging realidad yun. Magmamaterialize yun. Makikita mo, nakakabit na yun, mga yero na yun. Makikita mo, mga silya na yun na binili. Can you say amen? Pero kung yun ay laman lang, madidisappoint ka. Kaya, tinuruan ko ang aking sarili na mag-behave. It's either flesh or spirit yan. Dahil kung spirit yan, magkakatotoo yan. Pero kung laman lang yan, panaginip lang yan. Can you say amen? O hoping or presuming. Nakukuha nyo mga kapatid? Kaya sabi dito sa Bible, for I know that in me, umaamin na si Paul. Me too, hindi lang si Paul, me too, for I know that in me, okay, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me. But how to perform that which is good, I find not. Because flesh is flesh. For the good that I will do not, but the evil which I will not, that I do. Now, if I do that I will not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find that a law, that when I will do good, evil is present with me. Tingnan mo na, law na yon. Pag sinabing law, huwag mo nang pagdudaan yon, kautosan na yon. Pastor, ba't hindi nagsimba si ganon? Because I find another law in that sister, in that brother. Law yon. Diba? Hindi mo nasisisihin yung persona ng tao na yon, believer yon. Ang sisisihin mo ron, yung law na nabubuhay sa kanyang katawan. Sino po sasabihin dito sa atin, sa sarili natin, hindi talaga ako a-absent kahit minsan sa church na yan. Pero minsan, susubukin ka. Mawawala ka. Saan ka napunta, Brad? May business kasi. Naipit ako. O, kala ko ba? O, di ba? Bakit? That is the other law. Without exemption. As long as you live. Kaya nga ako, hindi ako nagbibitaw ng tapos eh. Ang pinangahawakan ko, mga kapatid, ay faith. Diba? Para ma-preserve ako, para ma-fulfill ko ang tinatawag na law of God, para ma-fulfill ko ang inward man, humihingi ako ng prayer at kalakasan sa inyo. No one is perfect. Can you say amen? Hindi mo pwedeng sabihin, matatag ka, matibay ka. Baka isang araw, madapa ka. So, ang pinangahawakan natin ay biyaya ng ating Panginoon. At ang prayer nyo at kalakasan ko ay ang panalangin nyo. Can you say amen? Dahil ang Diyos ang may control sa lahat ng mga bagay. Maging ang flesh ko ay hindi ko pinagtitiwalaan. Dahil sinabi yan ni Paul. Can you say amen? Kahit sinong mortal dito sa ibabaw ng lupa, hindi mo pagtitiwalaan ang iyong flesh. Ang pinagtitiwalaan ko lang ay ang soul ko. Iyon ang control tower ko. Kaya sa pamamagitan ng soul ko, pwede kong matame ang aking flesh. Diba? Pwede ko siyang kontrolin. Diba? Sa isang panahon. Nakukuha nyo, mga kapatid? But I still believe flesh is flesh. Can you say amen? So ang ginagawa ng mga make-believer in these last days, nagmamasid sa flesh. Para makakita ng loopholes at kadahilanan para pag alis nila, may justification sila. Kasi ganun eh. Kasi ganun eh. Si pastor naniniwala pa yan eh sa mga dibu-dibu eh.
May mga, ano pa yun? May mga 12 toes pa yan. May mga, ano ba yun? 12 ba yun? 18 roses pa yan. May mga 18 toes pa yan. Diba? Hahanap ka lang ng loopholes para may pang-justified ka sa iyong pag-alis. Pero ang totoo nun, may unbelief ka. Diba? At ikaw ay malakas ang hatak sa iyo ng laman para bigyan mo ng katuwiran ang gawa ng laman. Can you say amen? Dahil sinabi na ng Biblia, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? This is the body of death. Can you say amen? As long na nabubuhay ka sa body na yan, ang tawag yan, body of death. Kahit pabanguhan mo yan, lahat inumin mo, lutin, pang mata. Diba? Liver aid, pang liver. Ano pa yung pampuso? Heartbeat, pampuso. Lahat ng vitamina, ilagay mo sa iyong katawan, andyan pa rin ang pest house. At kung ang iyong destino ay resurrection, ililibing ka pa rin 6 feet below the ground. Tumagalang ng konti ang kondisyon ng iyong katawan through vitamins. Pero ang punot dulo, resurrection pa rin. Nakuha nyo mga kapatid? Because flesh is flesh. Kaya nga yung tinatawag na stem cell, pumalpak nga eh. Diba? Una, ang galing. Bumabata ako. Gumaganda ang pakiramdam ko. Maya-maya umalma eh. Taga-Europa pa yung nagsagawa ng tinatawag na stem cell, sablay. Bakit? Flesh is flesh. Can you say amen? Hallelujah. Kaya sabi rito, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Kaya sa laman, may law of sin. Nakatali ka eh. Nakukuha niyo ba yung salitang nakatali? Circumstansya yun. Pag ikaw natali sa circumstansya, hindi ka makakawala. Diba? Pag iyon ay itinakda ng tinatawag na tadhana, hindi ka makakawala sa circumstansya. Pag iyon ang pagkakatalaga nyo, may quote akong babasahin, sinabi mismo ni Barbanam tungkol sa mga bagay na to na aking hinihimay ngayon sa inyo, ito daw. Bakit daw napakaraming mga pagkakasala? Bakit napakaraming mga pagkakamali na nangyayari? Okay? Sinabi niya rito yan. Diyan yata, Brad, sa quote na yan. Ayan, dito. Ayan. Dito sa book na Q&A 1148. Paki-plus mo. 1148. Ang topic dito, believer hindi ito unbeliever. Okay? You are an outward man which is controlled by 6 senses. You are an inward man controlled by 1 sense which is faith. And this faith disagrees with all 6 senses. Lampasan natin. Ito na. Now, for instance here, Jesus made a statement, a promise. The inside man says that's true. The outside man reason that it can't be true to you. Then, I ignore the outside man and accept the inside man. Yun daw ang tanging gagawin mo kung ikaw ay believer na. Now, that's the same thing that's Paul speaking of. Parehas din daw ito ng pinipreach ni Paul. He was sold under the law to carnal sin. Siya din daw, mga kapatid, ay pinagbili sa kautusan ng karnal na kasalanan. Every one of us is the same. No exemption. That's the reason we have the troubles we do. Kaya daw ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng maraming mga trouble na ating nagagawa. Or married 4, 5 times. And this, and that. And all kinds of sins and adulteries. And everything else along in our lives. Christian, ang sinasabihan, mga umaate na, mga nagsisimba na, is because of those things. We are carnal. And that part must perish, but then inside, we are a spirit man. Can you say amen?
soul, inside, and that's faith in God's Word. That when we bring our outside body under subjection to the Word by faith, by accepting what God said. Kaya kung mahina dito sa outward man ka, sa inward man mahina ka, mas malakas ang outward man mo, ang law na kung saan ay napupulpil mo ay ang law of sin. Pag sinabing law, automatically law yun. Diba? Kautusan yun. At nagdidikta yun ng gagawin mo dito sa laman na to. Can you say amen? Kaya ito ay tinetestify ko sa bawat isa sa atin sapagkat flesh is flesh. Sino pong pinaka-perfect na tao dito sa atin? Pag nawalay ka sa iyong asawa, malayo. Trabaho ka ng ilang mga taon. Then may dumikit-dikit sa iyo na tinatawag na babae or something na maganda at lubos na kaakit-akit at mabait, lahat na sa iyo na. Di ba? Yung laman na yon, mga kapatid, ay pag-iisipin ka ng law of sin. Dahil ididikta ng tinatawag na laman na yon, malayo ka naman sa asawa mo. May pangangailangan niyang laman mo na dapat ipulpil ngayon. Nakukuha niyo, mga kapatid, yun ay tawag doon ay law of sin. Kaya sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ipe-preserve ka niya, ignore that law of sin. Upang ang law ng inward man ang managumpay sa iyo, kaya mape-preserve ka. Paano kung mahina ka pa sa inward man? At ang outward man mo ang nangibabaw. Kaya yan ang reason, mga kapatid, hindi tayo basta-basta nagpapapayag na nag-abroad kung yan ay hindi pa luto talaga sa mensahe. Nakukuha nyo, mga kapatid, dahil papasok ka sa temptation at mapapalapit ka sa law of sin. Merong law of sin in our member. Can you say amen? Merong tinatawag na, sinabi si Barbanam sa flesh, merong tinatawag na lust. Merong tinatawag na glance. Diba? Diyan. Para magkasala ang tinatawag na flesh. Kaya, nireveal sa atin na ating Panginoon na kinakailangan maging malakas tayo dito sa inward man upang ang law of sin ay hindi mangibabaw sa ating buhay. Although yung dalawa na yan ay pwedeng mag-operate sa isang tao. Kaya sa ating tema, two laws in one person. Amen? One is the law of sin and the other one is the law of God. Kaya under the law of God, I delight in the law of God. Can you say amen? But in the law of sin, sabing ganon, tayo po ay nalulungkot sa law of sin. Diba? Ini-ignore natin lagi ang law of sin. Kaya sabi, as long as you're in this life, you're going to be sticky and have a carnal nature that's going to bother you as long as you live. Can you say amen? But the inside of you, you're born again. Tingnan mo, si Barbanam nagsabi dito, 1964 ito. Hindi naiintindihan ng ilang mga ministro. Gusto nilang pagsabayin yung tinatawag na outward man at saka yung tinatawag na inward man na perfect. Ang perfect na tinutukoy dito ay yung inside of you, you're born again. Yung control tower, and when you're raised up, you're in the likeness of Christ and all the sin is gone from you. Doon lang mangyayari na 100%, all the sin is gone from you. From flesh realm, spirit realm, soul realm, sa triune being, all sin is gone from you. You will be like God. God's like. Can you say amen? Sa isang tinatawag na body, God's like, walang temptation, walang lust. Diba? Walang tinatawag na pag-iimbot. Wala lahat. Walang jealousy. And that's the problem. Can you say amen? Natural lang yun pag ang lalaki nagselos. Yun ay law of sin. Asensya ka, humanap ka ng maganda. Natural lang yun kung magselos ang babae. Can you say amen? Dahil yun ay law of sin.
Pasensya ka, nag-asawa ka ng gwapo. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Yun ay law of sin. Kaya tinuturuan tayo dito sa mensahe na flee from all appearance of evil. Gwapo ka na nga. Cute ka na nga. Smarte ka na nga. Ikaw pa ay merong matamis na labi. At lumalapit ka pa sa mga tinatawag na babae. Yun lang. Yun ang problema. Maganda ka na nga. Cute ka na nga. Hindi ka pa humihiwalay sa all appearance of evil. Alam mo na, pag tumagal na nag-uusap kayo, magkakagusto sa'yo, umiwas ka na. Hindi mo naman pwedeng sabihin, friends lang. Hindi naman pwede yun. Law of sin yun. Di ba? Can you say amen? Kaya nung bago pa lang kami mag-asawa ni Sister Angie, sabi ng mga kapitbahay namin nag-offer, Taiwan. Malaki sahod. Hindi na ako nagdalawang isip. Hindi na bali. Di ba? Bago pa lang kaming mag-asawa, hindi pa namin lubos na kilala ang isa't isa sa amin. Then, pag-a-abroadin mo na. Lalo na rin ako, hindi ako pwede mag-abroad. Na-rebellion sa akin, mga kapatid. May law of sin sa ating katawan. Can you say amen? Na yan ay tinatawag na kautusan na laging nagdidikta sa ating laman. Kaya ang gagawin ng mga mag-aasawa, huwag maghihiwalay sa isa't isa. Diba? Can you say amen? Laging mag-uusap at mag-uunawaan. Bago matulog sa gabi, dapat lahat ng mga unsettled na mga problema sa buhay, pinag-uusapan. Para paggising sa umaga, masaya. Kailangan ng harmony. Ganon din sa church, ganon din sa paglilingkod sa ating Panginoon. May law of sin na nagbabothered sa atin as long as you live. All the time. As long as you live. How can I take a kakelbur and make a grain of wheat out of it? It's impossible for me to do it. The only way it can be is because inside, that kakelbur has been transmitted from a kakelbur wheat. A kakelbur to a germ called wheat life, then you bury the kakelbur, yung life ng kakelbur, and it will produce a grain of wheat. That's right. Because there has been a life of wheat put in a kakelbur. And the life of the kakelbur has been taken out. But the nature of the kakelbur is still sticky. Namatay na yung buhay ng panirang damo o amor seco, pero yung buhay na ng trigo ang inilagay dito sa ating katawan. Yung life na nung kakelbur, wala na. Pero yung nature na iwan, it is still, sabi, sticky, nakadikit pa rin. Nakukuha nyo, mga kapatid, may mga kalikasan na naiwan pa rin dyan sa laman. Sinabi ni Berban, flesh is flesh. Then you bury the kakelbur, yung life nun, wala na. It will produce a grain. Because there has been a life of wheat put in the kakelbur. And the life of the kakelbur has been taken out. But the nature of the kakelbur is still sticky. And it will be until this new life has fully been developed out of the ground and raised up again. At mananatili daw yan hanggat ang pagkabuhay na maguli ay hindi dumadating sa ating katawan. Can you say amen? Hallelujah. Fully been developed out of the ground and raised up again. When it comes forth, then it's no more kakelbur. Pag yan ay bumangon sa mga patay, hindi na yan kakelbur. Hindi na yan panirang damo. Can you say amen? It is no more kakelbur, but wheat. But wheat. But while it's here on earth, okay, and out of the earth, and a kakelbur, it's still sticky. But it's got the nature on the inside of it of wheat. Kaya yung kalikasan na nandun sa loob niya ay tinatawag na trigo. Yan ang reason, mga kapatid. Kailangan may clear understanding ka dito sa mensahe na to. Dahil kung wala kang clear understanding dito sa mensahe, mababaklas ka rito. Diba? Dahil titingin ka sa patotoo ng mga tao. Marami na po akong na-meet na dating nagsisimba sa atin. Ikaw, ba't di ka na nagsisimba? Natisod ako sa tao.
Kasi hindi ka muna umupo at lumalim sa salita. Dahil ang tinignan mo, tao, hindi salita. May mga ganon ako nakakausap. Ikaw, ba't di ka na nagsisimba? Natisod ako sa tao. Ang bride, mga kapatid, hindi mo kayang tisurin ang tao. Can you say amen? Dahil sa bride, walang katitisuran. Ang bride ay seed. You never become a seed by the rebirth. You are always a seed in God's thought, in God's mind. Seed ka. Wala makapagbabakla sa iyong emosyon nandito sa lupa. Walang physical things na pwedeng sumira sa iyong katangian bilang bride. Can you say amen? Dahil ang flesh ay flesh. Lahat tayo niyan, merong ganyang katangian. It is still sticky. Nakadikit. Hanggat pinapawisan ka rito, ibig sabihin, karnal ka pa rin. Pastor, paano na yung mga hindi pinapawisan? May mga ganun sakit eh. Diba? Pero umiihi pa rin siya. Ibig sabihin, waste pa rin yun. As long na may waste na lumalabas sa kanyang katawan, hindi pa siya glorified. Hindi pa siya perfect. Kaya sa buhay natin ito, it will still bother us as long as you live. Kaya kung may revelation tayo dito sa mensaheng ito, hanggat hindi pa dumadating yung body change, hanggat hindi pa dumadating yung tinatawag nating theophany body, magpatuloy tayong lumakad at maglingkod sa ating Panginoon na hindi magpaalipin sa law of sin. May law of sin. Can you say amen? Alam mo ba, yung tinatawag na mga kasalanan ay law? Let's say polygamy. May law of polygamy. Can you say amen? Adultery. May law of adultery. Umiikot po yan, mga kapatid. Yan ay law of sin. At yan ay masusumpungan mo sa flesh. Pero hindi yan magiging hadlang sa iyong pagiging bride. Sino po sa atin dito, wag na lang, married na twice na. Thrice na. Diba? Sa Branham Tabernacle meron. Pero ikaw pa rin ay bride. Naka-apekto ba sa'yo? Hindi. Dahil yung una mong relationship ay tinatawag na hindi perfect will ng Diyos. Can you say amen? Yung una mong marriage ay na-ruin dahil sa iyong maling pagpili. Eh napakahalaga ng mga believer, mga young people, maging masunurin sa salita ng Diyos. Sometimes nare-reveal sa mga elder kung ano ang nararapat. Then pag andyan na sa pagsasama, saka mo lang malalaman, hindi po yata kami ang inordain pastor. Kawawa, maraming masisira. Kawawa ang mga damdamin ng mga bata, ng mga magulang nyo, nanay nyo, tatay ninyo, maraming maapektuhan. So, pinasok mo yung ganyang relationship, dumating ka dito sa message, tiisin mo. Di ba sinasabi mo nun, titiisin ko ang lahat. Yan, kung ayaw kang pagsimbahin, tiisin mo. Di ba? Nagseselo sa iyo pag nagsisimba ka dahil, pinili mo, unbeliever, tiisin mo. Di ba? Yan yung law of sin. Kaya kung magiging masunurin tayo sa bawat salita ng Diyos, hindi tayo papasok sa tinatawag na consequence ng ating disbelief. Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa mensaheng ito, si Paul na nagpapatotoo. Si Brother Branham, si Pastor, 2 or 3 witnesses na merong law of sin dito sa flesh kahit sa isang believer na. Pag binigyan mo siya ng pagkakataon, di ba? Makakahulagpos ang law of sin. Hindi naman ibig sabihin na lagi ka na lang may duda sa laman dahil nabubuhay tayo sa faith. Wala tayong tiwala sa laman. Flesh is flesh. Carnal po yan. Ang ating pinagtitiwalaan ay ang soul realm. Pero we bring into subjection this flesh. We can bring it into subjection. Pwede natin yang dalhin sa pagpapasakop. Diba? Kagaya ng paggising sa mga anak tuwing umaga. Diba? Mapipilit mo yan, sabi sa akin ni Sister Angie. Mapipilit mo yan, di.
Ikaw ang ama eh. Ikaw ang control tower eh. Pero minsan, pinapasa ko yan kay Sister Angie. Malilate na ako, mami. Gisingin mo na sila. Pero dapat automatically, di ba, kung lalim ka na sa mensahe, automatically pag Sunday, babangon ka na kaagad. Parang trabaho, kahit ayaw mo pang bumangon, nakatali ka sa isang kautusan. Di ba? Pag alas 4 ka lang, babangon ka na dahil malilate ka sa trabaho. The same din ang paglilingkod sa Panginoon. Itali natin ang ating laman sa kautusan ng Diyos, hindi sa kautusan ng laman. Pilitin nating itali. Kasi kung hindi natin pipiliting itali ang ating laman sa kautusan ng Diyos, masasanay na puro law of sin ang gagawa at kikilo sa ating laman. At sasabihin na lang natin bandang uli, hayaan mo na, pastor, claim ko na lang. Kawawa naman. Diba? Pwede sanang mag-manifest habang naririto sa lupa ang manifestasyon ng salita. Pero wala tayong magagawa. Ang lahat ay hawak ng Diyos. Lahat kontrolado niya. Ang tanging magagawa natin, tumayo sa kapayagan na ito ng mensahe na makita natin merong two laws nag-e-exist dito sa ating pagkatao. Diba? Kapag tayo'y mahina, ang umiiral na law doon ay yung law of sin. Pag tayo ay malakas, ang nangingibabaw na law doon ay law of God sa ating tinatawag na flesh realm. Tama yung sinabi ng Chief Indian, ay hindi siya theologian o scholar. Sabi niya, brother, merong two dogs. Kapag ako ay nangihina, ang nangingibabaw ay yung black dog. Pag ako ay malakas, ang nangingibabaw ay yung white dog. Sino sa buhay mo ang madalas manalo at magwagi? It depends. Brother Branham, kung sino yung madalas kong pakainin. Kaya dito sa mga believer, dito sa church, kung madalas niyong pakainin ang inyong soul ng message, tuwing Wednesday, tuwing Sunday, nagdadalo kayo, yun ang patotoo. Na ang law of God ang nangingibabaw sa atin. Pero kung pa-absent tayo, kulang tayo ng time sa pagpapakain sa ating soul realm, asaan mo na, ang nangingibabaw doon ay ang law of sin na minsan ay hindi natin marendahan at makontrol. Kaya it depends. Yun ang sagot, mga kapatid. Naka-apekto ba sa iyong pagiging bride? Hindi pa rin. Because you are always a seed. You are always saved in God's mind. Kaya lang may consequence pag may paglabag laging nagaganap sa laman. Kapag lagi kang under sa law of sin, may consequence kang dinadanas dito sa laman. Diba? Subukan mo ng inuman. Ang titirain sa iyo ay yung liver. Diba? Subukan mong mag-smoke ng mag-smoke. Ang dadaliin sa iyo, baga. Automatically yun, mga kapatid. Can you say amen? Subukan mo magpuyat ng magpuyat. Ang mangyayari sa iyo, anemia. Babaksak ang tinatawag na BP mo. May consequence na nagaganap sa ating pagpaparusa sa ating laman. Can you say amen? Sa ating pagpapaubaya sa law of sin, laging may consequence. Oh, glory to God. Dahil magpakalalim tayo, mga kapatid, lalo ang mga baguhan. Hindi makakaligtas sa pagsubok ang mga baguhan sa Panginoon. May trials talaga. Bago ka tawaging royal seed of Abraham, you must come to a test. May pagsubok talaga. Pero kung tayo'y sinusubok, humalo tayo sa malalakas. Para ang ating mga kahinaan, makakuha tayo ng kalakasan sa mga malalakas. Makipag-fellowship tayo sa malalakas, mahina na nga, doon pa sa mahina ka sasama. Kumapit ka doon sa malakas para mapatibay ang iyong pananampalataya at magkaroon ka ng kalakasan. Kailangan din minsan ng revelation. Pastor, puro na nga kami mahihiyain. Ano yung samahan ng mahihiyain? Umalo kayo sa samahan ng mga malalakas at madadaldal pagdating sa mensahe. Hindi po pwede, mga kapatid. Pareho na nga kayong tahimik. Paano kayo magiging happy sa life? Nag-date kami, pastor. Ano? Walang imikan. Mula umaga hanggang gabi, hanggang umuwi na lang kami.
Hindi compatible. Oh, happy ka ba sa iyong date? Tahimik, pastor, mula umaga hanggang gabi. Lahat kami, puro tahimik. Walang nagpapatawa, walang nagkukwento. Ang lumbay naman. Pag ikay tahimik, humanap ka ng opposite. Yung magiging masaya ang iyong buhay. Mahina ka, humanap ka ng malakas na magpapalakas sa iyong pananampalataya. Can you say amen? Yun, mga kapatid, ang tinatawag na compatibility. Can you say amen? Ang tinatawag na paglilingkod sa ating Panginoon. I hope naunawaan yun. Dumating man ang mga trials, mga pagsubok sa buhay, naintindihan natin ang revelation nito, 2 laws. Sa isang person, may 2 laws na laging present. Kaya palakasin natin yung law of God. Ang law of God sa pamamagitan ng revelation ng mensaheng ito, mag-attend tayo, magbasa tayo, magbukas tayo ng mga message, internet kung nasa malayo man tayo. Can you say amen? Magkaroon tayo ng communication sa Diyos. Contact. Can you say amen? Ay, yung iba nga, gusto nila, dapat kapitbahay ko si pastor para madali. Madali kong makontak. Matanggap yung mga mensahe. Yung iba naman, ayokong kapitbahay si pastor, mabubuking ako. Wala akong peace of mind sa buhay ko dahil lahat ng kahinaan ko lalantad. Si pastor, lahat ng kahinaan, hindi ko binibilang. Kung ano man makita kong kahinaan sa bawat isa sa inyo, at kayo'y kapamilya ko, hindi ko yan isusumbat sa inyo dahil kapamilya ko kayo. Hindi ko yan ibabaksak sa inyo o isisisi sa inyo. Oh, ikaw ganun. Ting umaga ang lakas ng bunganga mo, hindi ko babanggitin yon. Ang isang ministro, nasa pamilya ng Diyos, lahat ng weaknesses na yan, hindi niya uungkatin. Dahil sabi sa Biblia, kung hinuhukay mo ang mga kahinaan ng pamilya mo, there's something wrong. Hindi ka makakalaya. Ibubuelta, ibabalik ng Diyos sa iyo ang lahat ng kasalanang nilimot na at pinagsisihan na. Can you say amen? Sa iyong sambahayan, di ba? Hindi mo na kailangan bungkalin yun. Halugugin lahat ng kasalanan na yun na napagsisihan na sa iyong sambahayan. Hindi mo na kailangan pang halugugin. Tayo ay nasa mensahe na, nasa full word. I hope naintindihan natin ito, mga kapatid. God bless you all. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kahabagan natin. Kung may marinig tayo, may makita tayo, ganyan ang pananaw. Kahabagan na lang natin. Can you say amen? Hallelujah. Dahil alam natin, ang mga bagay na yan ay wala pa sa mensahe. Pag wala pa sa mensahe, ang tingin, mga kapatid, ay flesh. Flesh is flesh. Tayo po ay mananalangin. Awit tayo ng isang papuring awit. Glory to God. Hallelujah. Sambahin natin ating Panginoon ngayong umaga. Papurihan natin siya. Dakilain natin siya sa ating mga buhay. Hallelujah. Awit tayo ng isang awit. Sige, Brad. Ano yung inihanda niyong awit? Okay. Amen. Worship Him. Praise Him. Asan na yung mga awit natin? My Lord, You are my God. You're the only one. Amen. Who conquered the sin. Amen. Worship Him. Tayo tumayo. Tayo mananalangin. Ipasa lang lahat. Mga prayer requests. Hallelujah. Ipasa lang. Worship Him. You are my God. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. My soul. You are my Lord. Amen. Thank you, Jesus. Every moment that I live, Your mighty hand is doing wonders for me. Glory, worship Him with all our hearts.
Ano man ang dalahin, kabigatan mo kapatid, ngayong umaga, pwede nating ibigay sa Diyos. Isuko, ilagak, lahat ng kabigatan sa pana ng ating Panginoon. Kung yan ay hindi natin makakaya, hindi natin magagampanan, ibigay natin lahat ng suliranin sa Diyos. At tayo i-comfort niya, aliwin niya sa lahat ng ating mga dalahin. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Worship Him. Thank you, Jesus. You are my God. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. My God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Lord, sa iyong mensahe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Isang awit pa, mawit pa tayo ng panibagong awit sa Panginoon habang tayo nananalangin. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Kung sa mga nagdaang araw, di pa natin nagawang ibigay, isuko ang ating buhay. Nawa sa umagang ito, i-commit natin ang ating buhay at paglilingkod sa Diyos. Habang kayo'y nakapikit, dumadalangin sa Panginoon, pwede tayong makipag-usap sa Kanya sa mga panalangin ito. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Pinagsisisihan ko ang lahat ng mga nagawa kong mali sa iyong paningin. Tulungan mo lamang ako sa pagkakataong ito. Tulungan mo lamang ako sa mga kabigatang ito, sa mga dalahing ito, na pinapasan ko ngayong umaga. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa akin. Hallelujah, sa umagang ito. Deliver me from the body of sin. Hallelujah. Help me, Lord. Kausapin mo siya, kapatid, ngayong umaga. Sa pananalangin ito ngayon, upang ikaw ay dinggin, katagpuin ang ating Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito. Glory to God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Before I go, Basa lang kami mga prayer request. Hallelujah. when hope is gone, still you are in me. Even when the answer is delayed, Glory to God. Amen. even through the darkness I will say, you will be my song. Amen. You will Glory. be my praise. Thank you, Jesus. You will be my voice when I'm lost for words to say. Amen. You will be my strength. You will lift me up, and you will be my portion Thank you, Lord. and my everlasting love. Tayo po'y mananalangin ngayong umaga. Manatili tayo nakapikit. Hallelujah. Glory to God. Mapagpalang Diyos, marami pong salamat, Lord, sa iyong mga kapahayagan, sa iyong mensaheng tinuran, na naintindihan namin, Panginoon, there are two laws, Panginoon, na umiiral ngayon. At sa pamamagitan ng iyong mga mensahe, Lord, ay matutunan naming lakarin ang iyong law. Magkaroon kami ng pananagumpay, hallelujah, sa law of the Spirit, after the inward man, Lord. At aming ma-overcome ang law of the flesh. Aming mapagtagumpayan, Lord, ang lahat ng tinatawag na gawa at attribute ng lamang ito. Bigyan mo kami ng pananagumpay. Hallelujah, hallelujah.
at magkaroon kami ng maliwanag na kaunawaan sa mga bagay-bagay. Hallelujah, na kami, Panginoon, ay patuloy pa rin nakikibaka habang may hininga, habang nakatayo, Panginoon, sa lupang ito, ay nariyan lagi ang dalawang kautusan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga mensahe. Kahabagan mo, Lord, ang mga nagugulumihanan. Palakasin mo ang mga sinusubok at nanghihina. Dagdagan mo ang kanilang encouragement at ang pangahawakan sa katwirang ito ng iyong mensahe. Comfort them, Lord, all that mourn. At ikaw ang magpatibay sa kanila. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka. We give you back all the praises and glory. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. At